Wala ka bang mata? Humingi ng tawad sa amin. How dare you cheat? Ayaw mabuhay. Hindi lang wala kang mata. Wala ka pa ring bibig. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko sinasadya. Nakita ko. Siya pala talaga ang yut. Ito, ang babaeng ito ay isang mabuting mag-aaral. Pumasok siya sa paaralan. Salamat sa scholarship. Isa pala itong babaeng nagngangalang Han. Kamakailan ay sikat. Pinag-uusapan ang pag-amin ng mute girl. Pero kahirapan lang ang amoy ko. Kung hindi naka-uniforme, akala ko ay isang cleaning staff. Lumalabas na. Isang mabaho, paipang tao, lubhang mahirap. Maligayang pagdating sa aming paaralan. So new student ka. Kawawang estudyante. Dapat mong tandaan iyon. Maaari kang mag-aral dito. Lahat ito ay salamat sa aming pamilya G. Tama. Ikaw ay naging alipin ko. Pasayahin mo ako, okay? Sinong bubuli sa kapatid ko? Tulungan mo ako. Kuya, dinuraan niya lang ako. Ang aming pamilya, kaya mo bang hamakin siya sa gusto mo? Pinakaayaw ko sa mga taong nangaapi sa kapatid ko. Kayong dalawa. Paliguan natin itong daga. Wala akong ginawa sa inyo guys. Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Ang pangit na nilalang. Nasusuka ako. Hindi ka ba maglakas loob na itaas ang iyong ulo? Pangit talaga. Akala ko may sakit ka. Ilang beses ko na bang sinabi, ang birthmark ng anak ko, matatagpuan sa kanang bahagi ng mukha. Oo madam, susunod na tao. Ano ang nangyayari? Sino sila? Ito ay ang mga mayayaman mula sa lungsod. Halika hanapin ang iyong nawawalang anak na babae. Tignan natin. Baka swertehin ka. Ano ang ginagawa mo? Nakalimutan mo ba kung paano lumitaw si Xiaoyi? Mag-ingat, baka kasuhan ka ng kidnapping. Birthmark sa kanang pisngi. Hindi ba siya inampon ng pamilyang iyon? Naiinis talaga sa akin ang mga mahihirap. Nagsorry na ako sa'yo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Nagpapanggap ba si Bang na nakakaawa? Mahirap na pamilya pero magaling mag-aral. Ano ang epekto nito? Hindi ka makaka-get over sa akin. Oh my God, ang pangit ng birthmark mo. Swerte mo, napakabait ko. Hayaan mo akong mag-makeup, okay? Nakababatang kapatid na babae. Ano? May nangyari ba kay Xiaoyi? Tara na. Kuya, anong gagawin ko? Sinadya niya akong saktan. Ang lakas ng loob na saktan ng kapatid ko. Hahayaan kitang makaranas ng 100 beses na sakit.
Ano ang ginagawa mo? Bakit binubuli ang anak ko? Anong problema? Sabihin mong malaman mo. Binubuli ng anak mo ang kapatid ko. Ang baho ng mga bingi. Huwag. Jihan. Mr. Han, pasensya na. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Hihilingin ko sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami. Halika dito at humingi ng tawad. Mangyaring humingi ng tawad kay Mr. Han. Ano ang sinasabi mo? Ang aming anak na babae ay hindi nananakot ng sinuman. Bakit humingi ng tawad? Oo man o hindi, ipapaalam ko sa iyo, itong basura, kahit daliri ni ate ay hindi pantay. Kung ngayon, hindi mo ako binibigyan ng paliwanag, huwag kang umasa na aalis ka. Ang pinsala ay dahil sa kanya. Wala akong ginawa. Tulala ka, tumahimik ka. Jihan. Patawarin mo kami. Hihilingin ko sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Tanggalin mo ang iyong maruruming kamay. Sige. Jihan, tama lahat ng sinabi mo. Para maparusahan mo siya, hihilingin ko sa kanya na maging lingkod mo. Sige? Nanay, ano ang sinasabi mo? Ang mga mahihirap ay tunay na mga mahihirap. Talagang walang hiya. Makakagawa ng kahit ano. Bobo kang baho. How dare you do that to me? Sinong nanakit sa anak ko? Mommy. Nasasaktan ako. Kahit napakabata niya, napakalupit na niya. Ano ang ginagawa mo? Banibuli niya ako. Iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. Anong ginagawa mo? Walang bibig. Humingi ng tawad sa aking anak na babae mabilis. Nang pinaalis si Nana, wala akong magawa. Ngayon, hindi ko hahayaang mabuli ang anak ko. Paano ka magiging hindi makatwiran? Alam ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Hindi katulad mo. Ang mga tao ay mahirap at walang pera. Ang aking anak na babae ay isang mabait na tao. Paano kanya nabubuli? Ini-spoil mo pala sila. Gawin silang corrupt. Anong ginagawa mo? Pinaaral mo ba ako? Principal Yu, ang aming paaralan. Para sa mayayaman, bagamat mayroon tayong piling mga mahuhusay na tao. Ngunit depende ito sa personalidad at katangian. Hindi ito lugar para sa isang tulad niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ginanghan, haharapin ko ito ngayon. Estudyante Xiaoyi. Sinimulan ng bagong estudyante ang pananakot sa kanyang mga kaibigan. Mapapatalsik ka. Umalis ka na at ang pamilya mo dito. Nag-aaral ng mabuti ang anak ko. Wala akong pakialam. Sabihin mong malaman mo. Pamilyahan. Siya ang pinakamalaking shareholder ng paaralang ito. Obvious naman na binubuli nila ako. Hindi ito makatarungan. Patas? Sa larangang ito, ang huling gumagawa ng desisyon ay tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong paalisan ang anak ko sa paaralan. Kaya ko namang magbayad ng medical expenses. Kailangan ba namin ng pera mo?
Napakatapang mong maglakas loob na bigyan ako ng pera. Oo, kung ayaw mong ma-expel. Ikaw at ang iyong anak na babae. Kailangang humingi ng tawad sa aking anak sa harap ng buong paaralan. Nanay, napakadali ba nito para sa kanila? Sinaktan niya ako kanina. Xiaoyi, makinig ka kay tatay. Mahaba pa ang kinabukasan mo. Dad, ayoko niyan. Sinaktan nila ako. Ginanghan, hindi ka pwedeng mangbuli ng iba sa paggamit ng iyong kapangyarihan. Kung walang kwenta pa ang sinasabi mo, umalis ka na. Mommy, isa siyang ganap na bully. Halika dito. Ngayon, lumuhad at dilaan ang sapatos ko. Hindi makapagsalita ang anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Lumuhad ka at dilaan mo ang sapatos ko. Sige. Luluhod ako. Dad, huwag kang lumuhad ng ganyan. Ginanghan, mayroong tatlong elemento na bumubuo sa isang tao. Patas, malay, huwag ay bully ang iba. Ngayon, binubuli ako ng anak at anak mo. Binubuli pa ng anak mo ang tatay ko. Mayroong tatlong elemento na bumubuo sa isang tao. Una, maging patas. Ang pangalawang bagay ay ang pagiging alerto. Pangatlo, huwag kang mangbuli ng iba. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ni Nana. Nanay, nangangako ako na magiging ganyan. Pangako ko kay Mama. Hindi magbabago ang 100 taon. Ikaw ba ang nana ko? Tingnan ko. Oo, ito ay